An Santos nga Ebanghelyo para nga adlaw. Marso 11, tuig 2026. Miyerkules, han ikatulo nga simana, han Kwaresma, kinuha kan San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 17, nga dahiton 19. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan. Ayaw kamo paghuna-huna kinani ako, pagparahan balaod ni Moises, kanan mga igintutdohan mga manaragna. Waray ako kumanhi, hinpagpara hini, kundi hinpagtuman. Tigam ni niyo ini. Samtang nga adapaan langit nga nantuna, waray bisan usang nga tulbok, ug usang nga bagis, inpaparaon didahan balaod. Nga dahan katumanan nga tanan. Sanglit, an magpasibaya bisan ang igugutuayehan mga sugo, ngan magtutdohan iba, hindi ri pagtuman, giubusi hiya paghuna-hunaon didto halangit. Kundi ang nasugutan balaod ngan magtutduhan iba in pagtuman ini magiging dako hiya didto han ginhadian han langit. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Haliputay nga pamalandong mga kabugtuan para nga adlaw. Mga kabugtuan, mga pagbase ng adlaw, nag-iimbitar ha aton hin pamalandong hiton, kaimportansya hiton, balaod hiton Diyos. Dirila para malinisan iton aton kalugaringon, kundi para liwat ma-maintain iton kalinisan, iton aton tagsa-tagsa. Ginasyan nga pagbasa na sa ring nga Moises, pagsugta niyo an nga tanan nga balaod, basi mabuhi kamo, ngan maratag iya kamo hantuna ngay gahatag iyuhan Ginoo. You see mga kabugtuan, this is one of the reasons kung kay ano nga iton mga Israelita in very particular nga stricto when it comes to the law of God. Dara kay para haira, following and observing iton balaod is their way of worshiping God, that they may live and may be worthy to enter and take possession of the land that the Lord is giving them. That is why, kung diri ira magsusunod iton balaod, they commit sin. Diri laphan mga tao, but also to God. Halo yung abahin, di Kristo. Who somehow for them, diri nagsusunod iton mga balaod iton Dios, especially the law of the Sabbath. Salit medyo mainit ang mga matahan mga Hudeyo ngan Pariseyo Jesus, kanan may iya mga tinunan. Kay ano? Dara kay parahan mga Hudeyo ngan Pariseyo, diri hira nagsusunod han balaod. But in the gospel, nasaring Jesus, ayaw kamo paghuna-hunang kinaniya ko hin pag-abolish han balaod or han mga manaragna. Kinaniya ko hin pagtuman hini. Kasi mga kabugtuhan, kung naton po pamamalandungan ang pulong ni Jesus, we will realize that Jesus did not come to abolish or to change or to disobey the law of God, kundi para tumanon ini. You see, Jesus used the word fulfill, pagtumanhan balaod, not just to observe and follow the law. Mupay po ini nga pahinumdum ha aton mga kabugtuan. Sana di nila kita nag-o-observe or nasunod iton balaod, sana aadaliwat iton aton pagtuman hiton balaod. Meaning, sana we are not following the law for the sake of the law, so that others may say nga maupay kita nga tao. But rather, we are following the law because we know that it is good and we do it because we love. And it answered the question kung kay ano may balaod. There is law so that there is peace and order. Pero mas hilarong pa nga pag-intindi, may balaod base ma-maintain or maghadi iton paghigugma ha aton. Salit, if we failed to follow the law of God, nakakasala kita. Again, sana di nila tubtub obeying and observing the law of God, kundi katumanan ng balaod, fulfillment of the law. And the fulfillment of the law comes when it becomes our expression of love. Hindi ka napipilitang gawin, kundi kusang gumagawa at sumusunod kasi nagmamahal. The commandments of God is a commandment of love. Amen.